Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi, Father P. Sinisimulan po natin ngayon ang Simbang Gabi 2024, 9 p.m. Kaya welcome sa inyong lahat. Palakpakan naman ninyo ang bawat isa. Sa pagsisimula natin ng Simbang Gabi ngayong taon na ito, sa oras na ito ng alas 9 ng gabi, dala-dala natin ang kanya-kanyang mga kahilingan at intensyon at ang lahat ng panalangin na yan ay isasama natin sa ating banal na misa sa buong panahon ng Simbang Gabi. Sabi nga di ba, sa siyam na gabi ng Misa de Gallo, sasamahan natin ang ating inang si Maria sa kanyang pagdadala sa kanyang sinapupunan sa kanyang anak na si Jesus at pagsapit ng December 25, ang pagsilang ng ating Panginoon. Kaya makikiisa tayo sa napakasayang pagdiriwang na ito ng buong simbahan. Makikisaya tayo sa napakagandang pagkakataon na ito ng pagsisilang ng ating mahal na Birheng Maria sa kanyang sanggol na si Jesus. Kaya iyan po yung inaasahan natin na mangyayari ngayon. Pero gusto ko lamang ipaalaala na dahil ito ay siyam na gabi, sana walang absent. No? Sana kapag umulan, present pa rin. Sana kahit nag-Christmas party at ginabi at na traffic, present pa rin. Meron naman tayong pwedeng gawin, di ba? Kung hindi kinaya na makapagsimba ng 9 p.m., pwede ka pang humabol sa 4 a.m. Kasi yung misa ng 9 p.m., yun din ang misa the following 4 a.m. At kung medyo tinanghali ka ng gising, naku po, 4:30 na, hindi na ako umabot sa misa, abot ka pa sa 6 a.m. Father, may pasok kami. Di mag-online ka na lang. Wala kang lusot. Basta ang mahalaga, sikapin natin na makompleto ang siyam na misa ng Simbang Gabi. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay ibubuhos niya sa atin kung tunay na tayo'y makikiisa sa Kanyang mga pagdiriwang ng banal na misa. Sabi kanina nung ilan sa mga kasamang naglilingkod sa parokya doon sa labas, Father, ang init-init sa loob. Sabi ko, bakit? Kasi tinan mo, Father, ang daming Christmas lights. Hindi naman mainit, di ba? O ako lang ang hindi naiinitan, kayo naiinitan. Tama lang naman, no? Salamat sa ating leadcom na nag-ayos at nag-prepare ng ating simbahan para maging maganda ang pagdiriwang natin ng Simbang Gabi. Pero katulad ng sinasabi ko, sa siyam na Misa de Gallo na ito, dala-dala natin ang ating mga personal na intensyon at kahilingan. Umaasang ang lahat, kung ito talaga'y makakatulong sa atin, ay pagkakaloob ng Diyos sa atin. Alam nyo ba na hindi pa man tayo nagtatapos ng Simbang Gabi, meron ng pauna na ibinigay na sagot ang Diyos sa ating inilalapit na panalangin sa Kanya. Kung nakinig tayo ngayon sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias, sinasabi niya dito, umawit kayo ng malakas, sumigaw kayo ng malakas, magalak ng lubusan, sapagkat ang pagpaparusa sa inyo ay inalis na ng Panginoon. Kayo'y pinalaya na mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Itinapon na niya ang inyong mga kaaway.
sapagkat nasa gitna ninyo ang hari ng Israel. Napakagandang panghawakan itong sinasabing ito sa unang pagbasa. Na dahil meron tayong tagapagligtas na si Jesus na Panginoon at Diyos, hindi niya tayo pababayaang mapahamak. Hindi niya hahayaan na meron kung anumang mga puwersa na sumira sa atin. Dahil siya'y kasama natin, dahil siya'y nasa gitna natin, ipagtatanggol niya tayo. Ililigtas niya tayo at hindi niya hahayaan na tuluyan tayong mapahamak. Kapag ito yung mga salita na maririnig natin mula sa ating Panginoon, di ba para bang napakasarap ng pakiramdam? Na bagamat meron mga pag-aalinlangan, bagamat merong mga iniisip, bagamat nagiging para bang balisa, katulad ng sinasabi sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos, sinasabi niya, huwag kayong mabalisa sa kung anuman, huwag kayong matakot, huwag kayong mabagabag, kasama nyo ang Diyos. At ang Diyos na ito na kasama ninyo ay panig sa inyo. Lalo na kung kayo'y nagsisikap na makasunod sa Kanya. Wala kayong dapat ikatakot sapagkat ang Diyos na ito ay nasa piling natin. Kasama natin. Alam niya yung lahat ng pinagdadaanan natin. Alam niya lahat yung kung ano ang sitwasyon, mayroon tayo. Kaya ano ang ikakatakot natin kung kasama pala natin talaga ang Diyos, ang Emmanuel, the God who is with us. Ang Diyos na nasa piling at nasa gitna natin. Tinatanggap niyo po ba ang katotohanan na yun? Pinapaniwalaan po ba natin ang katotohanan na yun? Kung meron pa ring pag-aalinlangan, kung meron pa ring pagkabalisa, sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, dalhin ninyo ang lahat ng pakiramdam na yan sa inyong pananalangin. Kaya tama lang na sa siyam na gabi ng Misa de Gallio, dalhin natin ang lahat ng mga iniisip-isip natin, yung nagpapagulo sa ating isipan, yung pinoproblema natin, dalhin natin ang lahat ng iyan sa pananalangin. At umasa tayo na hindi tayo bibiguin ng Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kung papaanong minsan siyang nangako sa kanyang bayang Israel na magpapadala siya sa kanila ng tagapagligtas, sa kanyang takdang panahon, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Isinugo niya ang kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak na si Jesus. Pero tandaan natin, nangyari ang lahat sa takdang araw, sa takdang oras na ginusto ng Diyos. Kaya ito yung dapat na maging malinaw sa atin. Sa lahat ng panalangin na dadalhin at ilalapit natin ngayon sa panahong ito ng simbang gabi,
hayaan natin na mangyari ang lahat ayon sa plano, oras na itatakda ng Diyos. Sapagkat hindi natin alam, pero kapag mangyayari ang lahat ayon sa kanyang plano, mas maganda ang mangyayari. Maaaring gusto ko sana sa Pasko may sagot na si Lord. Pwede rin namang mangyari na walang sagot si Lord sa Pasko kasi hindi iyon yung right time. Alam ng Diyos kung kailan niya ibibigay sa atin ang ating hinihingi, di ba? At pwede ring mangyari even before na matapos ang simbang gabi, ibinigay na ang sagot sa dasal mo. Amen. Pwede yon. Basta't hayaan natin na mangyari ang lahat sa kung ano ang gusto at sa kung ano ang plano ng Diyos. Kaya muli, welcome sa pagsisimula ng simbang gabi. Sama-sama nating itataas sa Diyos ang ating mga panalangin at kahilingan at dawa ang lahat ng ito ay pagkaloob ng Diyos sa atin kung tunay na ito nga ay makatutulong upang tayong lahat ay maging mas malapit sa Kanya. Amen.